Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito naman po ang inyong kapatid at kaibigan na si Lolo Ben na nagbibigay sa inyo ng balita, kwento, koro-koro sa mga nangyayari sa paligid natin. At ang kwento ko naman ngayon ay tungkol sa nangyayari sa Amerika, sa Estados Unidos. Alam naman ninyo, noong January 20, nung Lunes, nagkaroon po ng inauguration ang number 47 na presidente ng Estados Unidos na si President Donald Trump. Ito ay pangalawa niyang pagkakataon na maging presidente ng Estados Unidos. Noon, noong 20 ano pala, before 2020. Kasi noong 2016, siya po ay naging presidente, pero nag-re-elect siya noong 2020, tinalo siya ni President Biden. Kaya nagkaroon po ng kaguluhan doon sa US Capitol noong proclamation ni President Biden. At marami yung inaresto doon, almost 1,500. Dahil nakigulo doon, nagkaroon ng riot, demonstration, rally at pinaguhuli lahat yung mga yon. Ngayon, nung Lunes, nanumpa siya bilang bagong presidente ng Estados Unidos at magkakaroon siya ng another 4 na taon na magiging presidente ng Estados Unidos. At alam niyo nung nasa Amerika ako, binasa ko yung mga interviews niya noon. Nagsimula pa nung as early as February, March noong last year. At doon niya sinabi na tatakbo siya bilang kandidato ng Republican Party ng Amerika. At ito na nga, nanalo siya kasama ang kanyang Vice President na si J.V. Vance. Si Vance ay isa ring dating retirado at veterano sa US Armed Forces. So nanalo silang dalawa. Ang ano dito, ang magugulat ka rito, lahat po yung mga promises niya noong March or April at noong panahon ng kanyang kampanya ay tinupad niya kaagad. Sa first day pa lang niya, sa unang araw, tinupad niya halos lahat ng kanyang mga promises at mga sinabi sa mga kanyang campaign. At dahil dyan, nakapagpirma siya ng 42 na executive orders, 115 na personal action, at nakapagpirma din siya ng 200 plus na executive actions. At ang maganda rito, yung pagkaupo na, the following day, in-entertain niya yung media doon sa Oval Office. Dati-dati hindi naman in-entertain yung mga media doon eh. So habang nagpipirma siya doon sa table niya sa Oval Office, nandun sa harap niya yung mga media. At nagque-question sila at may nagsasabi kung ano yung pinipirmahan niya. At isa sa mga pinirmahan niya rito ay yung mga ipapadeport na mga illegal aliens na nakatira sa Amerika. At ito po ay maapektuhan po ang ating mga karamihan ng ating mga kapatid na Filipinos doon dahil marami sa atin kasi ang pumunta doon sa Amerika as tourist, H1B1 ang sinasabi, pupunta sila doon, tourist. Pagkatapos nung yung period na kinakailangan authorized sila mag-stay doon, hindi na sila bumabalik dito sa Pilipinas. Marami pong ganyan. Mula po nung unang panahon, 1960s, 70s. Pero maganda dito, yung nung banda ng 70s, 80s, ito po yung kapanahunan ng brain drain. Ito po yung
Yung Amerika kumukuha po ng mga skilled workers kagaya ng nurse, doctors, medtech, midwife, halos lahat nasa sa medical field. At dahil dito ay nagawan ng paraan ng mga kumpanya na nag-recruit sa kanila para mabigyan sila ng permanent residency or green card. At after 5 years, itong green card na ito ay pwede na nilang i-apply for citizenship. Kaya karamihan po ng ating mga Pilipino sa nandoon mga US citizens dahil karamihan sa kanila ay skilled workers. Ito ay exempted, hindi sila kasali. Pero pagdating po ng mga 80s, 90s, 2000 ganon, marami yung mga nag-apply na mga turista, estudyante, mga laborers, mga seamen. Marami din mga seamen kasi na dumadaan sa Amerika pagkatapos wala na, nag-jump board na lang sila. Marami nga akong kilala, mga atleta pa nga tumatakbo ng mga marathon doon at nabibigyan ng visa, pero pagkatapos ng event nila, hindi na sila bumabalik. Kasi naghahanap na sila ng trabaho doon, naghahanap sila ng Pilipino na pwede nilang asawahin at ayun na nga, nagiging permanent resident sila doon. Kaya ngayon, yung ICE or Immigration Customs Enforcement, nagre-raid na sila ngayon ng mga bahay-bahay para hulihin itong mga illegal na immigrants or illegal na nakatira sa Amerika. At karamihan dito, ang first priority nila na hinuhuli ngayon, ito yung mga kriminal. Ito yung may conviction ng mga krimen na ginawa doon. Maraming mga rapists, drug dealers, drug pushers, yung mga involved sa criminal activities, marami doon. Yung first day pa lang, 408 na criminals or convicts ang hinuli ng ICE at ide-deport na sila sa kanilang mga countries. Meron taga Mexico, taga Venezuela, merong El Salvador, at mga ibang lugar. Meron pa nga taga Afghanistan at saka iba't ibang lugar sa buong mundo. Ito ngayon ang question, sino kaya ang una na Pilipino mapapauwi dito? At isa pa, meron akong nakita isang development doon sa Exacout na marami na po ang nagbo-volunteer po na umuwi na dahil alam nila na mahuhuli sila dahil wala silang papeles, overstay sila doon, ang babata pa. At nagbo-volunteer na silang mag-alis na sa Amerika at bumabalik na sa Mexico, bumabalik na sa mga Panama, bumabalik na sa mga Latin countries or Southern American countries. Marami tayong nababasa ng mga ganyan. Kaya ito na nga, malaking epekto po sa ating mga Pilipino, mga kapatid natin at kaibigan ng mga Pilipinos doon dahil marami sa atin ang TNT, yung mga tago ng tago at nagtatrabaho naman sila, meron sila naman silang pangkain at sila po ay kinukupkop din ng ating mga kapwa Pilipino kaso wala silang maipapakita na papeles. Kaya sigurado ako mga hundreds of thousands of illegal Filipinos ang nandoon. Kaya nga nagsalita ang ating ambassador doon na si Ambassador Romualdez, ambassador natin sa Amerika doon, nandoon ngayon sa Washington DC, na ang advice niya is bumalik na lang sa Pilipinas kasi once na nahuli sila na sila ay illegal aliens at sila ay mapadeport, magkakaroon sila ng, ang balita ko, 20 years bago sila maka-apply at makabalik doon sa Amerika. Ang hirap nun. So, sabi nga, mag-volunteer na lang kayo na mai-deport para malinis yung pangalan nyo at mag-reapply na lang kayo uli
Yun ang sabi niya. Pero marami naman ang ating mga kapatid na nagsasabi na as long as wala ka ng conviction, wala kang kaso, pwede kang maghanap ng American immigration lawyer doon sa Amerika at siyempre humingi ka ng tulong pero kinakailangan magbayad ka yan. Noong kapanahonan ko na 1980s kasi gusto ko rin sanang overstaying doon. Pumunta nga ako sa isang immigration lawyer. Hindi pa ako kausap, sinisingil na ako ng $300. So, ang sabi ko, hindi, balik na lang ako sa Pilipinas. So, yun na nga. So, hanggang ngayon, Filipino citizen tayo. Pero yung pamilya ko, US citizen na sila lahat. Kaya wala silang problema na madedeport sila dahil US citizen sila. Yun nga, isa sa mga executive action na pinirma ng ating presidente yung mga anak ng mga illegal aliens doon na pinanganak doon, bawal na. Pinagbabawal na yun. Ide-deport na po yun, mga yun. Kasi merong batas doon o batas sa Amerika na pag pinanganak ka doon, kahit na illegal aliens ang inyong mga parents, pwede kang makagain ng US citizenship. Pero yun na provision ngayon, tinanggal na ni President Trump. So marami pong maapektuhan dito sa mga executive actions na pinirmahan ni President Trump. At saka maalala nyo pa, yung mga estudyante na nag-support sa mga Hamas sa Amerika. Dahil yung mga Hamas, marami silang pinatay na Hudyo noong October 7, 2023. At meron mga estudyante doon na nag-support sa mga Hamas. Ito pa rin, yung mga nagsuporta sa mga Hamas, ipapadeport din ni President Trump. So marami siyang ginawang aksyon para malinis ang Amerika laban sa mga kriminal at saka mga illegal aliens. So yun lang po ang balita ko ngayong araw na ito. Salamat po at magandang araw po sa inyong lahat. Bye!